Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na to, April 22, ililibing na ang isang dakilang alagad ng sining, the one and only superstar, a national treasure, a film icon, and a legendary actress, si Nora Aunor. This will be my last tribute for her. Supposedly, kung buhay pa si Ate Guy, this is a month before her 72nd birthday. Kasi sa May 22 will be her 72nd birthday. But God has a better plan for her na sumakabilang buhay na siya. At sabi ko nga, this will be my last tribute to my one and only superstar, Nora Aunor. Sana pakinggan ninyo ang aking kwento at ma-share ninyo para at least marinig ng buong mundo kung ano ang kahalagahan ni Nora Aunor sa kultura ng Pilipinas. Not only sa culture, but also awareness and consciousness of being a Filipino. Maraming salamat. Sa pagkamatay ni Nora Aunor, namatay na rin ang isang era, no? Kung saan ang talento at kagandahan ng asal ay siyang naging kapital ng isang umaasang simpleng tao galing sa kahirapan na umasenso sa buhay, sa case ni Nora Aunor, sa field ng entertainment industry. Kasabay sa kanyang kamatayan ay namatay na rin ang era na yon, the golden era of entertainment industry. Namatay na rin. Kasabay na rin doon sa kanyang kamatayan ang pagkamatay ng kanyang titulong Nora Aunor. Ang titulo ng isang superstar. At sana, it is my appeal sa lahat ng mga bagong artista o ang mga sikat na artista ngayon na refrain, huwag na sanang gamitin ang titulong superstar o ang moniker na superstar. Iisa lang po ang superstar. Mag-isip na kayo kung anong title na meron kayo o anong title na dapat gawin nyo ng mga producer niyo, ng mga publicists ninyo. Mag-isip na lang po kayo ng sarili nyong title. Iwasan na po natin gamitin ang title na superstar kasi ililibing na natin yan kasama ang talagang may karapatang gamitin ang titulong superstar. Sapagkat si Nora po ay hindi gawa ng social media, no? Si Nora siguro ang pinaka-last na isang iconic artist na hindi produkto ng social media. Ang naging ticket niya sa kanyang kasikatan ay ang kanyang talento at ang kagandahang asal, ang kababaan ng loob at ang kanyang pagka-Pilipino. She truly revolutionized the popular culture. Kaya sa kamatayan ni Nora Aunor, atin na rin ilibing ang titulong superstar. At sa mga artista ngayon at sa mga darating pa na mga artista, gawin yung inspirasyon si Nora Aunor. Pero sana wag na ninyong gamitin ang titulong yon dahil ililibing na natin to. Siya lang ang may karapatan na gamitin ang superstar. Sabi ko nga, hindi siya produkto ng hype, ng mga publicity, ng social media. Produkto siya ng sariling talento niya sa kanyang phenomenal rise to stardom. No? Ang tao ang gumawa kang Nora Aunor.
Hindi ang production, hindi ang hype, hindi yung mga machinery ng kung sino-sinong production o media outlet. Si Nora Aunor ay produkto ng hysteria, ng adulation ng mga Pilipino. Kaya please, huwag na pong gamitin ang katagang superstar. Ililibing natin siya. Isa pa na dapat hindi ko kalimutang pag-usapan ay itong kamatayan ni Nora Aunor. Reflection yan na sa kamatayan ni Nora Aunor, simula na ang pagiging alamat niya. Magsisimula na, magkikwento na ang mga tao base sa kanyang body of works, base sa mga eksperyensya ng mga taong buhay na magkikwento tungkol sa pagkatao ni Nora Aunor, sa kanyang nagawa. Dahil marami pa namang buhay na can validate kung anong phenomenon meron ang isang Nora Aunor. Sila na ang magkikwento. Ang kasaysayan na mga expert, mga critic, mga literature, in field of literature, in field of entertainment, academe. Kasi si Nora nasa libro na yan Sila na ang magkikwento. At lahat ng ito ay magiging isang legend na. Kwentong isasalin from one generation to another. Lalabas na ang kwento ng kanyang pagiging isang alamat sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa sa Pilipinas, sa mga Filipino, at sa kultura ng Pilipino. Dito na magsisimula. Pero si Nora ay hindi perpekto. Hindi siya santa. Masakit lang talaga. Ngayon lumalabas na ang mga magagandang compliments, mga very nice words, no? Lahat ng mga kulang na lang gawing santa si Nora. Dahil lahat ng maririnig mo, mga mabubuting mga salita, magandang salita, ang masakit lang, hindi na niya maririnig. No? Patay na Sana, nang buhay pa sana siya, gumawa tayo ng paraan na ito'y marinig niya. Pero wala. Yan ang ugali ng isang tao na hindi ko alam kung saan nanggagaling yan. Ipinapakita natin ang pagmamahal natin ngayon. Pero nang buhay pa siya, hindi nga natin pinapansin Hindi natin pinapanood ang kanyang pelikula. O pinagtatawanan pa. No, kinukutya pa dahil sa choice ng kanyang life, no? But always remember, pag artist ka, may tinatawag tayong talagang in eccentricities, no? May pag-uugali na iba ang artist. Katulad ni Vincent van Gogh, Juan Luna, no? Yung, di ba, itong dalawang to nagpakamatay. They are great artists. Mabuti na lang si Ate Gal, hindi nagpakamatay. Kasi ang ginagamit nila puso. No? Puso. Yan ang ginagamit ng isang artist. Kaya nga, ang daming mga imperfections si Nora Aunor. Ang dami siyang ginagawa, mga lapse of judgment. No? Kasi she follows her heart. Not even her instinct. Not in intellect. But she is exceptionally genius in field sa art, no? Pero hindi niya ginagamit 'yon. Ang ginagamit niya talaga ang kanyang puso. Kaya parati siyang nalalagay sa alanganin. Si Nora died perhaps na walang pera in comparison sa mga billionaires ngayon at mga billionaires na mga kasama niya. Pero itong challenge ko sa mga artista na sikat ngayon, gusto niyo ba na sa pagkamatay niyo, kasabay ng pagkamatay niyo, ay kung anong nagawa niyo sa industry. Hindi makabuluhan. Maybe you have all the money in the world, the building in the world, the signature clothes that you have, but you cannot bring that in your grave. Malilimutan kayo kaagad sapagkat wala kayong significant nga nagawa sa industry. Kaya pinapapili ko kayo, ang mga sikat ngayon, hindi ko na mention kung sino kayo. Alam nyo na yan
Mga netizen alam na. Ano? Pera-pera na lang. Kasi, yung pera-pera na yan, pagkamatay nyo sabay, kasabayan. Gliding sa hukay nyo dahil wala kayong nagawang significant, no? Sa culture, sa art, sa consciousness ng mga Filipino. Kumbaga, isa lang kayong fad na dumaan. Isip-isip. Isa pa, sa kamatayan ni Nora Aunor, narinig ko yung sinabi ni Christopher Min, no? Na ang nagbabantay sa kanya sa hospital ay ang mga fans. Talagang saludo ako sa mga tagahanga ni Nora Aunor. One of a kind, ang mga talagang tagahanga ni Nora Aunor ay masasabi natin parte ng legend, ng alamat ng isang Nora. Kung gaano kaalamat si Nora, ganun ang kanyang tagahanga. Na hanggang ngayon, ang loyalty is beyond reproach. Wala ka nang makikita na ganun na mga tagahanga. Just imagine, when she was brought to the hospital daw, according to Christy, ang mga tagahanga niya, and she requested na kung pwede tawagan ang kanyang mga anak. It's very sad, no? It's very sad. Na hanggang sa kamatayan, ang mga tagahanga ang talagang hindi umiwan sa kanya. At ngayon, marami ang nagbubunyi. Marami ang nagkiklaim na mahal nila si Nora Aunor. Marami. Pero ang tanong ko nga, nasaan kayo nang si Nora ay naghihirap? Both physically and financially. Wala kayo. Pero ngayon, na dahil halos i-elevate na siya sa isang legend, no? Ang daming tao. Nakita nyo yung people who fall in line, parang isang eksena sa Himala. Di ba? Naka-wheelchair, mga matatanda, umiiyak, kumakanta. From the President of the Philippines down to the poorest common tao, pumunta sa vigil ni Nora Aunor. Ganon kahalaga ang isang Nora Aunor sa Pilipinas. Kaya lang masakit lang talaga. Ang dami nyo ngayon nagpapakita ng pagmamahal kang Ate Guy. Pero nasaan kayo in the last few years na naghihirap si Nora, both physically and financially? Tanong lang po. At saka maging leksyon na rin sa atin to, ha, mga kalakwatsera ko, na talagang importante talaga ang mag-ipon, no? Kasi sabihin na natin si Nora Aunor is very generous to a fault. Binibigay niya lahat-lahat sa mga tao. Halos na walang natira sa kanya. Kaya lang nga, pag magkasakit ka, kailangan mo talagang gumastos. At sa panahon na yan, wala kang maaasahan na mga tao. Not even your own family. Huh? Not even, let me say this again, not even your own family. Maswerte na lang kung may ilan-ilan na tutulong sa'yo. Pero mas importante pa rin na maging financially ready. Yan ang isang leksyon na natutunan ko dito sa pangyayari ng aking superstar. Ito, mga souvenir ko kang Ate Guy. Ito, t-shirt. Basahin nyo to. Proud to be Filipino, ashamed of my government. Hindi po to a statement na sa ngayon, ha, pero applicable to ngayon, pero hindi po. Ito yung panahon ng 2 beses na ni-reject si Nora Aunor sa national artist sa presidency ni Benigno Aquino Jr. Huwag nating kalimutan. Dapat as early as 2014, national artist na si Nora Aunor. Kaya lang, sa presidency ni Benigno Aquino Jr., 2 beses siya na ni-reject. Kaya ito. Sino nagbigay ng t-shirt na to sa akin? Ang business manager ni Ate Guy na who became my very dear friend, the late Boy Palma. Bigay niya to sa akin. Ito naman,
Ayan, oh, napakagandang signature ni Ate Guy. That's her signature. Parang isang poetry. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakasulat. Reads, Dear Joe, Joe kasi tawag niya sa akin Joe, I love you. Ayan. That's her signature. I love you. Kaya to, kasama na rin to sa libingan ko. Napakahalaga nito sa akin. Nang nag-iisang superstar. Bigay niya to sa akin na nagkita kami sa Tacloban City while she was filming Tacloban. Next, ito. People's National Artist. Hindi pa siya national artist nito. Nora Honor. Bigay ito ng aking kaibigan na nurse galing ng Amerika. Si Potenciano Espinosa. Bigay niya yan sa akin. Ito naman, hindi ko nga ginagamit to, baso ni Ate Guy. Ayan. Bigay ng isang Noranian sa akin. And lastly, ito. Mga libro, mga magazine ni Ate Guy. Marami to. Kaya lang hindi ko pa makita. Ang dami nito. Siguro mga 10 biographies. Kahit na yung biography na gawa ng pinaka iniidolo kong journalist sa kapanahonan ni Ate Guy, si Baby K. Jimenez. Meron ako noon, hinahanap ko pa. Kasi maraming nakatago ng mga books and magazines about the most iconic artist in the Philippines. Kaya, I am already 62. Ako mismo, alam ko na hindi na rin ako magtatagal sa mundo. Pero at least, napakaswerte ko sa aking buhay. I was a witness to the phenomenon and the great artistry of Nora Honor. Kasi ako'y naging tagahanga mula ng akong pagkabata hanggang teenager, hanggang ito, sa nakaupo sa inyo. Ako ay isang napaka-proud na Noranian at ipinagmamalaki ko isang parte ng buhay ko na talagang I was loyal Noranian. Defending her, watching her film. Ang dami kong memory. Kaya nga, namatay na yon. Parang akong namatayan, ha? Parang nga akong namatayan. Parte ng aking buhay ay kasabay ng pagkamatay ng isang Nora Honor. Parte. Isang mahalagang parte ng buhay ko. Kaya sabi ko nga, sana sa mga bagong artista ngayon, sa mga sikat na artista ngayon, huwag na po ninyong gamitin ang superstar. Iisa lang po ang superstar. Ilibing na natin yan ang kanyang titulo kasabay ng the one and only superstar. Humanap na lang kayo ng title na kung anong title ang gusto nyo na bagay sa accomplishment nyo or sa achievement nyo. For there is only one superstar. Respeto nyo na lang yan sa nag-iisang superstar. Again, maraming salamat, Ate Guy. Magkikita pa rin tayo. At sana nga, kahit na sa kabilang mundo ka na, ikaw pa rin ang superstar. Kasama talaga ng pinaka-superstar ng buong mundo. Ang Jesucristo, Jesus Christ, the superstar. Si Jesus Christ sana will welcome you in the kingdom in heaven. At alam ko, doon talaga ang destination mo dahil sa narinig ko sa daming kwento ng mga nagawa mong magagandang nagawa mo while ikaw ay nasa mundo. It's easy ticket for you to go to the kingdom in heaven. At makikita mo na doon ang tinatawag mo ring superstar, ang Panginoong Jesucristo. Mahal kita, Ate Guy, at maraming salamat. Isang napakalaking karangalan na tawagin akong isang Noranian. Mahal ko po kayo, Ate Guy.